way back 2021 pa, no? So ano pa siya dyan, naka-record pa siya from April. Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes. So welcome again to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, Tech Daddy, please subscribe to my channel. Ang content nga pala ng mga meron tayo is about mga reviewing ng mga items na nabibili natin online, sa mga aircon series natin, and minsan sa mga kotse series and sa e-bike series din natin, no? So kung hindi pa kayo nakasubscribe and gusto niyo yung mga topic na yon, please subscribe to my channel, Tech Daddy, sa YouTube. Exactly 2 years ago, nag-post ako dito sa YouTube page ko, and isa sa mga content ko is itong Lasco Eco Plug Plus. So itong Eco Plug Plus na to, dito natin malalaman kung magkano yung mga konsumo na pwede natin makuha sa bawat appliances na meron tayo. Palagay na natin kunyari is meron tayong electric fan, meron tayong computer, meron tayong ref, meron tayong aircon. Specifically, ginamit ko sa aircon to. And sinabi ko rin doon, may disclaimer ako na use at your own risk. Kasi nga, hindi pa ganong nagagamit to sa aircon dati. And tinanong ko nga yung pinagbilang ko rin ito na kung pwede ba siyang gamitin sa aircon. So, advice nila hindi pwede. And ang gusto nilang i-recommend is yung pang-aircon talaga nila na 5,500 watts yung kaya. Medyo may kamahalan siya, kaya ito na lang muna yung binili ko. Ito medyo mura lang to. Ilalagay ko na lang sa link and description kung saan ko siya nabili para makita nyo kung magkano, and yung page na kung saan ko nga siya nabili. Itong Lasco na to. So nilagay ko nga siya sa aircon, and dito ako nag-base ng mga aircon series natin. Nakita ko kung magkano yung nakukuha nating konsumo sa primarily sa aircon nga natin. Doon ko nasigurado na tipid nga din pala kahit papano talaga yung aircon na nabili namin. Beside do sa ginagamit namin na eco mode ng aircon. So nabili ko nga siya, ginamit ko primarily sa aircon to. And yung isang pinanti-testing ko talaga is kasi ito nakapirmis sa sa aircon, so hindi ko siya tinatanggal para makita ko rin yung mga consumption niya, yung monthly rates na nagagamit ng aircon natin, yung watts niya and yung kilowatts. So itong aircon, itong Eco Plug Plus na to, meron siyang features na ganun. So hindi ko na kailangan manghula kung magkano yung nakukuha ko per day or per hour. Bali sa ratings niya, makikita niyo naman dito kung ilan yung capacity niya. So may voltage siya rito, 110 to 240 volts. Meron din siyang load current na 10 amperes, and then yung power niya is 2,200 watts lang, no. So medyo bitin to sa aircon, pero yun nga, use at your own risk yung ganitong series kasi medyo mababa yung wattage niya. Kaya ang nire-recommend sa akin is yung around 5,000 plus watts na Eco Plug Plus din nila, no. So gumana naman sa akin, so hindi ko na kailangan bumili ng ibang ganito pa, no. And yung frequency niya is, yung sa Wi-Fi niya is 2.4 GHz. Bali yung ginagamit ko nga pang testing ng mga electric fan, yung mga appliances na meron kami dito is nasira na siya, and China brand lang din siya, pero ginagamit ko yung Eco Plug Plus din na app, yung Lasco, no. So pwede rin pala yun, i-add ko na lang sa mga devices kung ano yung meron tayo, and mag-turn lang yung Bluetooth, makikita natin siya ron. And bumili nga uli ako nito, bali dalawa yung binili ko. Isang may power consumption katulad nito, and yung isa is wala. So yung isa hindi ko malalaman kung magkano yung nakukonsumo ng isang appliances, pero okay lang, ang ginagamit ko lang naman doon is yung on and off. So ginagamit ko yun sa exhaust namin. So tinatimer ko sa app kung anong oras siya mamamatay, kung anong oras siya magbubukas,
and kung nakabukas ba yung aircon. Kung bubuksan pala namin yung aircon, dapat mamamatay yung switch nito, no? So ganun lang yung function na binili ko. So okay naman, gumagana naman siya. And ito naman, para kung gusto kong mag-testing kung magkano ba yung konsumo ng isang appliances, ito rin yung gagamitin ko. Ang problem lang kasi rito, kesa dun sa unang nabili ko, dito. So kailangan pa natin ng plug. Yung nabili ko kasi dati, pahaba lang siya. And wala siyang ground na ganito, no? So parang ganito lang siya. And wala nito. Pero pahaba lang siya. So nabili ko siya around 500 pesos mahigit. And ito parang around 350 something. Hindi ko sure, pero ilalagay ko na lang sa link in description kung magkano siya para ma-check nyo rin. Bali, ito naman yung sa may aquarium na EcoPlug Plus na ginagamit natin. So smart Wi-Fi adapter siya. So ito yung ginagamit ko sa kanya. So nalalaman ko kung magkano yung nakukonsumo ng aquarium na to, or yung mga nakasaksak dito sa extension na to. Kasi itong extension na to nakasaksak dun sa EcoPlug Plus natin, yung adapter natin. And nalalaman ko kung magkano yung nakukonsumo niya per day or per hour, per minute. Kahit nakakasaksak pa lang, nalalaman natin kung ilang watts na yung kinakain na kuryente. So, dyan ko siya ginagamit. Dito ko siya ginagamit sa aquarium. Bali, sa lahat ng content ko pala, ito yung pinakamaraming, super daming tanong kung ano raw ba yung ginagamit ko pang testing or pang sukat sa kilowatts ng mga appliances. Bali, hindi lang siya app. Although kasama siya sa app, no? Kasi kailangan nyo i-download yung app. And itong Lasco na to, meron din namang ibang brand na parang kapareho lang din niya, pero itong Lasco is yung pinili ko kasi nga made in the Philippines siya. So kung magkaroon ng mga power failures or power adjustments, kayang-kaya niya kasi gawa dito sa Pilipinas yung itong EcoPlug Plus na meron tayo. So bali, kung i-compare natin to, itong ginagamit ko sa aircon, mas advisable siguro na gamitin to kasi mas mataas yung amps niya. So bali ito 15 amps and the max power niya is 330 watts. So pareho lang naman siya na 2.4 GHz sa Wi-Fi. Pareho lang naman siyang 110 and 250 volts sa electrical natin. So mas advisable siguro na ito yung gagamitin kung sa mga appliances. Syempre yung katulad ng mga induction cooker, syempre mataas yung wattage niya. Sa mga ref, kung gagamitin nyo rin to sa washing machine, pwede rin kasi mataas nga yung wattage niya. Dito naman marami nagsasabi na madali daw siya masira, maraming negative comments, pero sa 2 years na tinagal nito, wala naman ako naging problem sa kanya. Gumagana pa rin siya hanggang ngayon. So matibay siya kung tutuusin kasi naka 2 years na ako rito, kaya nga Lasco pa rin yung kinuha ko na brand kasi nga matibay siya. So subok ko na kung bibili kayo ng ganito. Hindi nga pala sponsored to, no? Parang personal recommendation ko lang to kasi nga subok ko na, tried and tested, maganda siya. Nakikita niyo yung may version pala to na makikita niyo yung power consumption niya. And may version din na wala. So yung wala, syempre mas mura yon. And yung merong Wi-Fi na mache-check nyo kung ilan yung power consumption niya, syempre mas mahal ng konti. Pero mas advisable na gamitin yung ganun para makita nyo kung magkano talaga yung nakukonsumo nyo sa kuryente. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit on the notification bell para sa mga next videos natin na katulad nito. Thank you and God bless!